So eto na nga po mga idol, LeBron James naiyak pala matapos silang talunin sa Game 3 ng Minnesota Timberwolves at makapagtala siya ng 38 points. Luka Doncic hindi pa sigurado sa Game 4 sa starting 5 lineup. Well, kung bago ka lang, huwag mong kakalimutan muna na mag-like and subscribe. Maraming salamat po mga kaibigan. Inaabangan na ngayon yung Game 4 nga po ng Los Angeles Lakers at ng Minnesota Timberwolves. Alam nyo mga kaibigan, ng Los Angeles Lakers ngayon ay gagamit na ng mas malakas na lineup, pero may problema mga kaibigan ng Lakers. Alam nyo ba, no, nung Game 3 hindi okay yung kondisyon ni Luka Doncic, o parang not feeling well siya, o parang nilalagnat. Ganun kasi yung nakita natin, no, at sinabi din ng reporter. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, ang problema dito kung hindi makasama si Luka sa starting 5 na lineup nga po ng Los Angeles Lakers. Nakita nyo naman yung ginawa ho ni LeBron James mga idol. Talagang halo siya ang sumalo ng puntos. 38 points sa loob ng 41 minutes of playing time ay talaga namang babad na babad. Pero wag kayong mag-alala, no, meron ng plan with yan. Ito nga po si Coach JJ Redick. Available naman ang second unit ng Los Angeles Lakers mga idol, which is nandyan po, no, bilang shooting guard. Ito nga pong si Dalton Knecht. Nandyan din si Gabe Vincent mga idol. At si Dorian Finney-Smith, posible papalitan nga po itong si Jaxson Hayes sa starting 5 dahil nga po si Jaxson Hayes hindi na nagiging effective dito at lumabas ang kanyang sakit mga kaibigan. Ang ibig kong sabihin, no, pag playoffs hindi siya nakakagawa ng mga puntos kahit yung depensa mga kaibigan nitong si Jaxson Hayes humihina. Noon pa man sinasabi ko na kailangan talaga ng Lakers ng legit na sentro. Mga kaibigan, ano ba ang naging problema ni Luka Doncic? Alam nyo mga kaibigan, doon sa Game 3 17 points lamang po ang kanyang naitala, which is hindi yung normal kay Luka mga idol, no. Paano kaya kung lumaro si Luka Doncic sa Game 3 na okay ang kanyang kondisyon? Sigurado tayong mananalo ang Los Angeles Lakers. Kaya nga po sinamantalayan nitong Minnesota Timberwolves mga idol, bukod ho sa napaka-physical talagang maglaro nitong Minnesota, home court pa nila, pinapaboran pa sila ng referee. Alam nyo, nakikita natin, maraming hindi nakakapansin. Alam ko kaibigan, hindi mo rin napapansin. Yung mga foul nga po dapat dito sa Los Angeles Lakers, hindi tinatawag ho mga idol. Ito nga pong referee, no, ng Minnesota Timberwolves o sa home court po ng Minnesota. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo, may assurance pa rin na mananalo ang Lakers dito nga po sa Game 4. Hindi naman natin sinasabing benta yung Game 3. Bagko sa panibagong sistema nga po ni JJ Redick. Alam ko marami na namang magre-react at sasabihin na naman, small ball lineup na naman yan. Nandiyan naman daw si Rui Hachimura, si LeBron James mga idol, si Dorian Finney-Smith, posibleng palitan si Jaxson Hayes. Eto nga pong si Austin Reeves. At kapag ka naging available si Luka Doncic, okay, paano kung hindi makapaglaro? Etong si Luka Doncic mga idol, posibleng pumalit ho etong si Dalton Knecht. So ayan na nga, sinasabi natin ng small ball lineup. So may laban ba yan mga kaibigan sa Minnesota? Kahit pa paano, pag nakita, nalaman nga po ng Minnesota yung magiging lineup nga po ng Lakers, baka bumanat sila ng matatangkad na player, no, ilagay sa starting 5. Etong Minnesota, nakita natin mga kaibigan, yung rotasyon ng mga player nila, halos lahat po nakakapaglaro. So yung starting 5, ibig ko sabihin, hindi lahat sila sobrang babad na babad. Sa Lakers ho mga idol, talagang babad na babad, no. Tulad tayong makikitang pagkakataon na nagpahinga sila ng mahaba, no, tulad na lamang ni LeBron, 41 minutes, no. Si Austin Reeves, si Luka Doncic, kahit hindi okay ang pakiramdam, babad pa rin sa oras. Dorian Finney-Smith, si Rui Hachimura, ang hindi lang talaga naibabad dyan. Etong si Jaxson Hayes, pinalitan agad mga kaibigan. Ito nga pong si Dorian Finney-Smith, which is inaasahan natin sa Game 4 ganun pa rin ho ang mangyayari. So mga idol, no, abangan natin yung Game 4, talagang pangmalakasan na ito, do or die na yan para nga po sa Los Angeles Lakers. Yan muna ang update natin. Please huwag yung kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat ho.